Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Binibining Crislina Arlabita at kami ang ika-4 na pangkat na magsusuri sa bersyong salin ng kantang Paubaya ni Moira de la Torre. Kaya talina at kami ay pakinggan. Ang unang teoryang ginamit sa kantang Paubaya ay ang teoryang dinamiko. Ito ay nangangailangan ng kunting pag-aangkop o pagbabago ng mga salita upang ang mensahe at damdamin ay maiparating sa mga tagapakinig ng Ingles sa paraang maunawaan nila at magdudulot ng parehong emosyonal na epekto. Ang pangalawang teoryang ginamit ay ang teoryang adaptasyon. Dahil hindi laging direktang may sasalin ang mga salita o parirala, lalo na't may mga konseptong kultural na hindi basta-bastang matutumbasan sa Ingles. Ang pangunahing focus nito ay ang damdamin at diwa ng isang awit. May dagdag bawas ba? Oo. May dagdag at bawas sa salin ni Jewel D. ng Paubaya ni Moira de la Torre. Ang mga dagdag dito ay I was not aware. Idinagdag ito sa unang linya ng salin. Wala naman ito sa orihinal na lyrics. Ang pangalawa ay I wish I could have known. Idinagdag ito sa unang stanza at binibigyang diin ang panghihinayang at pagnanais ng nagsasalita na malaman ang katotohanan ng mas maaga. Ang pangatlo ay so although we're not together but you're longing here. Idinagdag ito sa ikalawang stanza at may binibigyang diin ang kamalayan ng nagsasalita na may iba sa puso ng kanyang minamahal. Ang pang-apat ay my love for you will never change. Idinagdag ito sa ika-4 na stanza at ipinapakita ang hindi nagbabagong pagmamahal ng nagsasalita kahit na nasa sitwasyon. Ang pang-5 naman ay I'm setting you free but just one I request. Idinagdag ito sa ika-4 na stanza at ibinibigyang diin ang pagnanais ng nagsasalita na sumaya ang kanyang minamahal kahit na wala siya. I'm hoping it's still us and this would never end. Idinagdag ito sa ika-5 stanza at ipinapakita ang nananatiling pag-asa ng nagsasalita na maging sila pa rin. And I still can't believe that you've chosen her. Idinagdag ito sa ika-5 stanza at binibigyang diin ang pagkadismaya at pagtataka ng nagsasalita. And it's hard to fight for not meant to be. Idinagdag ito sa ika-5 stanza na may detalyadong pagpapaliwanag sa pagtanggap ng pagsasalita sa sitwasyon. I'm letting you go, love. Ulit-ulit itong sinasabi sa dulo na binibigyan diin ang huling pagpapakawala ng nagsasalita. But we'll still wait for you. Idinagdag ito sa dulo na ipinapakita ang nananatiling pag-asa ng nagsasalita para sa hinaharap. Ang mga bawas naman ay kailangan pero di ang mahal. Ang pariralang ito na nangangahulugang kailangan pero hindi mahal ay hindi kasama sa unang stanza ng salin. At kung masaya ka sa piling niya ay hindi ko na ipipilit pa. Ang pariralang ito na nangangahulugang at kung masaya ka sa piling niya hindi na ako magpupumilit ay hindi kasama sa ika-2 stanza ng salin. Huwag kang paluhain at alagaan kanya. Ang pariralang ito na nangangahulugang huwag mo siyang paiyakin at alagaan mo siya ay hindi kasama sa ika-2 stanza ng salin. Ako ang kayakap pero isip mo siya. Ang pariralang ito ay na nangangahulugang ako ang iyong yakap pero siya ang nasa isip mo ay hindi kasama sa ika-4 na stanza ng salin. Mahirap labanan ang itinadhana. Sa pariralang ito na nangangahulugang mahirap labanan ang tadhana ay hindi kasama sa ika-5 stanza ng salin. At yun lamang po. Magandang araw sa ating lahat. Alam ko na alam niyo ang kantang Paubaya ni Moira de la Torre. At ito'y ginawa ng Ingles na version ni Jewel D. Pero ngayon, merong ikatlong tanong base sa aming pagsusuri sa pagsasalin. May mga pagbabago bang naganap sa diwa ng salin? Ito'y sasagutin ko. May mga pagbabago at pagkakaiba sa diwa ng mga awit na Paubaya ni Moira de la Torre at Letting Go ni Jewel D. Bagamat pareho silang tumatalakay sa tema ng pag-ibig at pagsuko, meron silang sariling pananaw at emosyonal na konteksto. Para naman sa Paubaya ni Moira de la Torre, ang tema nito
ay nakatuon sa proseso ng pagbibigay daan o pagsuko sa isang tao para sa kanilang kaligayahan. Ang diwa ng awit ay puno ng lungkot at pag-unawa na nagpapakita ng sakripisyo na nagmamahal. Para naman sa emosyon, merong malalim na damdamin ng pag-ibig at pagdaramdam na naglalarawan ng hirap na dulot ng pagtanggap na maaring hindi para sa kanya ang taong mahal niya. Saklap nga naman, di ba? Para naman sa English na bersyon ni Jewel D na pinamagatang Letting Go, bagamat may tema ring pagsuko, mas nakatuon ito sa personal na paglaya mula sa isang relasyon na hindi nakabubuti. Ang salin nito ay maaaring mas nagbibigay diin sa pag-asam na makapagpatuloy sa buhay sa kabila ng sakit. Ang emosyon naman ito ay maaaring may mga elemento ng empowerment at pag-asa na nagbibigay inspirasyon sa mga nakararanas ng mga ganitong sitwasyon. Sa pangkahalatan, habang pareho silang naglalarawan ng pagsuko, ang paubaya ay mas nakatuon sa sakripisyo para sa ibang tao. Samantalang ang letting go ay maaaring mas nakatuon sa personal na pag-unlad at paglaya mula sa masakit na karanasan. Inyo lang narinig kung ano ang tema at emosyon ay pinahayag ng bawat bersyon. Ang paubaya ni Moira de la Torre ay isang awit na tumatalakay sa tema ng pagpapalaya sa isang minamahal para sa kanilang ikabubuti, kahit masakit para sa nagmamahal. Kung ito ay sasalin ng literal sa Ingles, tulad ng ginawa sa Letting Go ni Jewel D, kailangang maging matapat sa damdamin ng kanta, ngunit maingat din sa pagpili ng mga salita upang may pararating ang lalim ng emosyon. Para naman sa pagsusuri ng himig ng salin, matapat o literal na pagsasalin ito. Sa literal na pagsasalin, madalas itong sinusubukang ipreserba ang mga pangunahing salita at istruktura ng orihinal nang hindi isinasakripisyo ang kahulugan o damdamin. Ang salin na letting go ay sumusunod sa layuning ito, gamit ang mga katumbas sa salita at damdamin na mapapanatili ang mensahe ng kanta. Ang pagkakaiba ng mga pagsasalin ng himig. Sa paubaya, may isang maselang, malambing at mapait na tono. Habang isinasalita sa Ingles, bilang letting go, may mga hamon na mapanatili ang parehong himig dahil sa mga pagkakaiba sa istruktura ng dalawang wika. Gayunpaman, kung ang pagsasalin ay nagawa ng maayos, nagagawa nitong ipahayag ang parehong sakit ng pagbitaw at ang kahandaang magparaya para sa kasiyahan ng mahal sa buhay. Sa kabuuan, ang letting go ay isang matapat na salin ng paubaya na nananatiling tapat sa mensahe at damdamin ng orihinal. Muli, sana may natutuhan kayo sa aking pagbabahagi. Yun lamang po para sa aking pagtalakay. Muli ako si Binibining Shayfani C. Halley. Maraming salamat! Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng may akda sa paksang kanyang isinulat. Ito ay maaaring mapagbiro, mapanudyo, masaya, malungkot at seryoso. Kung ating paghahambingin ang tono ng kantang paubaya na orihinal na isinulat ni Moira at ang salin na bersyon nito sa Ingles ni Jewel D, ang tono ay magkakatulad pa rin. Nangingibabaw ang kalungkutan sa tono ng kanta sa parehong bersyon. Kalungkutan dahil sa pagpaparaya ng taong kanyang iniibig na may ibang gusto. Bagamat nagkaroon ng pagsasalin at pagbabago ng mga salita sa ibang linya sa isinaling bersyon ng kanta ni Moira, hindi ito naging dahilan upang magkaroon ng ibang tono. At kung ang tono na tumutukoy sa paraan ng pag-awit naman ang ating mapag-uusapan, ang orihinal at isinaling bersyon ay parehong inaawit ng malumanay upang maipahayag ng mas maayos ang damdamin ng kanta. Halina't panoorin natin ang halimbawa. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. And if she's the key to your happiness, I won't insist on us anymore.
just wanna request that she will love you the way I have loved. Paya ay nagpapakita ng malalim na emosyon ng pagsuko, isang uri ng paglaya mula sa isang masakit o mahirap na sitwasyon. Ngunit may mga kasamang sakit at pangungulila. Kaya't maaaring ang tanong mo ay patungkol sa kung paano ipinapahayag ng salitang paubaya. Ang mga damdamin ng pag-asa, paghihintay o paghihiwalay sa kabila ng masakit na katotohanan. Ang napalitaw ay tumutukoy sa kung paano inilalantad o isinasa publiko ang damdamin ng salitang paubaya sa pagsuko na hindi basta pagbitaw, kundi isang malalim na pagpalaya ng damdamin at pag-asa ng kapalaran. At yun lang po at maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa kalakasan at kahinaan ng salin. Una sa kahinaan ng salin ay pagkawala ng mga kultural na nuances. Maraming mga salita at ekspresyon sa Filipino ang may malalim na kahulugan sa kulturang Pilipino. Ito ay maaaring mahirap i-translate ng eksakto sa ibang wika. Halimbawa, ang mga salitang paubaya at pagmamahal ay maaaring may kultural na konotasyon na maaaring hindi madaling maunawaan at masalin sa ibang wika. Ang pangalawa ay ang pagkakaiba sa ritmo at tugma. Ang ritmo at tugma ng isang kanta ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng emosyon. Ang pangatlo ay pagkawala ng mga double meaning. Ang mga kanta ay madalas gumagamit ng mga double meaning o mga salitang may maraming kahulugan. At ang pang-apat ay palaging literal sa halip na malikhain. Ang pagsasalin ng isang kanta ay nangangailangan ng malikhaing diskarte upang makuha ang emosyon at kahulugan ng orihinal. At ang panghuli ay pagkakaiba sa konotasyon ng mga salita. Ang mga salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang konotasyon sa iba't ibang kultura. Ang isang salitang may positibong konotasyon sa isang wika ay maaaring magkaroon ng negatibong konotasyon sa ibang wika. Ngayon, dumako naman tayo sa kalakasan ng salin. Una ay ang pagpapanatili ng pangkahalatang kahulugan. Kahit na may mga hamon, ang salin ay nagawa pa rin ihatid ang pangkahalatang kahulugan, na kung saan tungkol sa pagpapalaya ng isang minamahal. Ang pangalawa ay ang pagpapanatili ng emosyonal na tono. Ang salin ay nagawa rin mapanatili ang emosyonal na tono ng orihinal na kanta, na kung saan ay may malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ang pangatlo ay paggamit ng katumbas na ekspresyon. Ang tagasalin ay nagamit ng mga katumbas na ekspresyon sa Ingles upang makuha ang kahulugan ng mga salitang Filipino. Ang pang-apat ay pagpapanatili ng istruktura ng kanta. Ang salin ay sumusunod sa istruktura ng orihinal na kanta na may chorus, verse, at bridge. Ang panghuli ay pagbibigay ng pagkakataon na ma-appreciate ang kanta ng mas maraming tao. Ang salin ay nagbibigay daan sa mas maraming tao na ma-appreciate ang kagandahan ng kanta, kahit na hindi sila ang nagsasalita ng Filipino. Sa kabuuan, ang salin ng paubaya ay isang magandang pagsisikap na ihati ng isang magandang kanta sa ibang audience. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga pagsasalin, mayroon din itong limitasyon. Pinapaubaya ko na sa kanya.